Hallelujah. Sino po dito pinagpala ng Diyos ngayong umaga? Parang mahina. Kung sabay-sabay kaya tayong magsabi ng amen. Kasi nakikita ko madami namang tao pero narinig ko 5 lang. Sino po dito pinagpala ng Diyos ngayong umaga? Yun. Praise the Lord. Hindi man lahat, pero at least dumami. Amen. So ngayong umaga, ang pakiusap ko po sa inyo, tulungan niyo po akong ihayag ang salita ng Diyos ngayon, no? Para sa inyo, para sa ating lahat. Sa papaanong paraan niyo ako matutulungan, iparamdam niyo po sa akin na meron akong kausap. Kaya ba? Amen. Hallelujah. Basahin natin ang teksto natin ngayong umaga. Kinuha natin sa libro o sa aklat, libro, literal. Sa aklat ng mga ngaral, Kapitulo 3, versikulo 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Tama ba mali? Tama. So ngayong umaga, I declare success sa buhay ng bawat isa, prosperity in our lives. No, sa lahat ng ginagawa natin it will be successful in the name of Jesus. At lahat ng mga nakikinig ngayong umaga at maririnig ang mensahe ng Panginoon through me will be blessed and will apply everything na kanilang natutunan sa kanilang mga buhay in Jesus' name. Amen. Do you agree? Amen. So sabi sa mga ngaral, ang lahat daw po sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at kanya-kanyang oras. Gaano po katotoo ang sinasabi ng talatang ito? Sino po sa inyo ang naranasan ng umiyak? Sino sa inyo yung naranasan na sobrang saya na kung may katabi siya talagang naalog niya na lahat ng cell sa utak ng kanyang katabi dahil sa sobrang saya niya? Sino po sa atin? Sino naman po sa atin yung nakaranas at nakaramdam ng sobrang lungkot dahil tayo ay nawalan ng mahal sa buhay? Sino sa inyo yung nakaranas ng saya dahil lumabas na ang kanyang anak? So merong panahon sa lahat ng bagay. May panahon sa lahat ng kaganapan sa buhay. Amen? Hindi pwedeng laging Pasko, hindi pwedeng laging bagong taon, hindi pwedeng laging birthday mo. Dahil August 3 na ngayon, 24 days na lang, birthday ko na. So, nire-remind ko lang po kayo mga kaibigan, no? Kung sakaling man po tayo ay may gagawin sa araw ng August 27, 6:00 ng gabi, iniimbitahan ko po kayo dito, no? Magkakaroon po tayo ng midweek service dahil yun po ay birthday ko, August 27. Okay ba yun? Magkita-kita po tayo dito, meron po tayong kainan na magaganap. Meron po tayong salo-salo, no? Erwin, ano ba yung ihanda natin? Lechon, no? Praise the Lord. So bahala na tayo kung anong klaseng lechon 'yon, basta lechon. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay prinsipyo para magtagumpay sa panahon ng krisis. Yan. Sabi mo sa katabi mo, krisis? Yan. Pag-uusapan natin ang prinsipyo paano magtagumpay sa panahon ng krisis. Ano po yung krisis? Ano yung krisis? Crisis, tama. Praise the Lord. Ang krisis ay bagay o problema na hindi mo kayang kontrolin or wala sa wala sa kontrol mo, no? Hindi mo maiiwasan. Naunawaan po natin? Ang krisis ay yung mga bagay o problema na hindi natin kayang kontrolin o hindi na natin sakop ng kakayanan. Naiintindihan po natin? So, for example, umulan, bumaha, kontrolado mo ba yon? Nagkaroon ng tagtuyot, krisis ng tagtuyot, kontrolado po ba natin yon? Hindi. Bakit? Kasi ang mundo ay merong natural na batas.
or merong natural law. Ibato mo sa langit ang bagay, o ibato mo sa langit, ibato mo, anong mangyari? Babagsak. Kasi yun yung nature ng gravity. That is the law of gravity. Gravity. Amen? So, anong gagawin mo pag hindi ka na kailangan ng kumpanya na pinapasukan mo ngayon? Hello? Anong gagawin mo pag walang booking na pumapasok? Sa Joyride, sa Move It, sa Grab? Anong gagawin mo pag paubos na or nakikita mo paubos na yung savings mo sa bangko? Dahil nilaglag ka na ng kumpanya na pinapasukan mo kasi hindi ka na nila kailangan. Sounds familiar? Familiar ba? Anong gagawin mo pag hindi ka nakakota at hindi mo natanggap yung allowance mo? No? Pero may kailangan kang bilhin, meron kang mga binabayaran. Anong gagawin mo pag pati kaibigan mo iniwan ka na kasi wala nang napapakinabangan sa'yo? Anong gagawin mo pag pati insurance company tinatanggihan ka na kasi sa edad mo? Kasi medyo matanda ka na. Kasi nung bata ka pa, inaalokan ka ng kaibigan mo, hindi ka kumuha. Anong gagawin mo pag hinahabol ka na ng mga bills mo? Tito S. Takbo daw. Tama nga naman, no? Paano kung yung mga kailangan mong bayaran sa tama, bills, Meralco, tubig, 'di ba? Internet mo, yung mga loans mo, no, ang daming pwedeng takbuhan. Tama ba? Ang dami mong pwedeng takbuhan pero wala, kailangan mo harapin. Tama? Anong gagawin mo pagka nagkakaroon na ng problema sa loob ng trabaho mo? Na itinutulak ka na para mag-resign. Anong gagawin mo pagka yung negosyo mo medyo parang bumabagsak? Parang humihina yung income, humihina yung kita, humihina yung production, humihina lahat. At kailangan mong isara. Anong gagawin natin? Diba? Lahat po tayo, merong kanya-kanyang sagot sa tanong na yan. Tama po ba o mali? Sa makatuwid, ano ang gagawin natin pagka meron tayong kinakaharap na krisis sa buhay natin? Na hindi natin kayang kontrolin. No? Na talagang wala tayong magagawa. Ginawa mo na lahat ng best mo sa trabaho mo, nag-extra mile ka pa, pero tinanggal ka pa rin. Kasi hindi ka na nila kailangan. Anong gagawin mo, no? Laging tanong. Pag umuwi ka sa bahay nyo, pag nakita kayo ng asawa mo, tanggal ako sa trabaho. Anong tanong? Anong gagawin mo? Tama o mali? Sino sa inyo ang hindi pa nagtatanong sa sarili niya, anong gagawin ko? Pwede ba itaas nyo kamay nyo? Kung hindi nyo pa natatanong sa sarili nyo, yung katagang yan, ano ang gagawin ko? Di ba lahat tayo na itanong na yan sa sarili natin at kahit sa mga kasama natin? Anong gagawin ko? Madalas sa asawa, titignan ka na masama ng asawa mo. Hindi mo na naman, anong gagawin ko? Ang kahirapan or yung difficulties natin sa buhay, mga kapatid, pwede nating gamitin yan para tayo ay magtagumpay. Tama po ba? Dahil wala pang tao na hindi nagkaroon ng alternatibo or alternative ways para sila ay makasurvive sa buhay pagka sila ay nagkakaroon ng krisis. Tama ba mali? Laging merong paraan na pwedeng gawin ng tao. At yan ay dala ng hirap. Kung tatanungin mo yung mga successful na tao sa buhay, lahat sila dumaan sa survival season. Hello? Last Wednesday, pinag-usapan namin ay tungkol sa, sino po sa inyo nakakaalala? Sino po nandito nung Wednesday? Ano daw? May narinig ako.
Yan. Kung papakinggan mo yung title, parang ang funny, di ba? Hard. What is your hard? And choose your hard. Nalala ko na pag-usapan din namin to nung aking kaibigan na at the same time branch manager ko sa East West, no? Sabi niya, isa sa mga taong naringgan ko nito, sabi niya sa akin, choose your hard. Lahat naman mahirap eh. Lahat naman mahirap sa umpisa. Pero may mga bagay na mahirap sa dulo, tama? Yung pinili mong gawin, yung komportable sa'yo, or yung kung saan ka komportable, at sa dulo mo pinagdurusahan. Tama, mali? Mahirap magpapayat. Mahirap magpataba. Mahirap kumita. Diba? Mahirap mag-umpisa ng negosyo. Pero lahat ng yan, temporary lang. Hello? Tama, mali? Pare-parehas may discomfort dyan, mga kapatid. Pag magda-diet ka, ang discomfort mo, gusto mo pang kumain, pero hindi mo na pwedeng kainin kasi kailangan mo magbawas eh. Pag gusto mo magkaroon ng laman, dahil sobrang payat mo, busog ka na, pero kailangan mo pang kumain kasi para madagdagan yung timbang mo. Pare-parehas may discomfort yan. So ang tanong, anong pipiliin mo? Yung discomfort sa una, but you will benefit definitely sa dulo. Or yung comfort sa una and you suffer later. So it's your choice. Lahat po ng yan, nung Wednesday, iniwan ko na po sa inyo yung mga tanong na yan. So kayo na po ang pumili kung ano ang gusto nyong piliin. One quote na nag-caught ng attention ko is this. Sabi siya ng isang negosyante na successful na ngayon, worth 15 billion na yung assets niya. Ang sabi niya, if there is a silver lining to bad times, when facing severe challenges, your mind is normally at its sharpest. Tama o mali? Di ba? If there is a silver lining, pag nakakaharap mo yung mga tuloy-tuloy na challenges sa buhay, yung isip mo nandun sa pinakamataas na state ng pag-iisip. Nandun sa pinakamatalas na stage ng pag-iisip. Nag-iisip ka kung ano ang pwede mong gawin para bayaran kung ano yung mga kailangan mong bayaran. Iniisip mo kung anong pwedeng gawin. Di ba? Normally, ganyan ang nangyayari sa mga tao. Kailangan maranasan mo talaga eh. Hinahayaan ng Diyos na dumating sa buhay ng lahat ng tao ang unos, problema o krisis para maranasan nila o para maintindihan nila o para makapag-isip sila ng mga bagay na pwedeng gawin para malagpasan yung unos na yon. Tama o mali? Pansinin mo, pagka ang tao galing sa sobrang sarap ng buhay, sobrang yaman, no? Yung mayaman talaga, hindi niya naranasan maghirap. Pag dumating ang point na siya ay naghirap na talaga, pero too late na for him or for her, anong mangyayari? Frustration after frustration. Tama? Hindi siya sanay eh. No? At wala din nagturo sa kanya kung paano makasurvive sa mga ganong klaseng sitwasyon. And usually, yung mga successful na tao sa kanilang mga career, sa kanilang mga negosyo, naranasan muna nilang bumagsak bago sila maging successful. Naranasan muna nilang maging survival. No? Dumating sila sa point ng survival or sa season na kailangan, yung alam mo yung isang kahig, isang tuka. Naintindihan po natin? Ganun talaga buhay. Panapanahon. May tamang panahon at oras sa lahat ng bagay. Isa pang quote, humans seldom have creating or anything of lasting value unless they will trade off or hurting.
They were tired and hurting. Totoo ba to? Minsan, ang dami mong naiisip gawin, ang daming idea na pumapasok sa isip mo, pero pagka nag-fail or dumating sa iyo yung disappointment, nawawalan ka na ng gana. Tama o mali? So, tandaan natin, yung title natin ngayong umaga ay ano yung prinsipyo para magtagumpay sa gitna or sa panahon ng krisis. Sino po sa inyo gusto niyan? Sino sa inyo yung gusto na kahit na may problemang dumaan sa buhay mo, you will still stand and you will be steadfast? Gaano kasarap sa pakiramdam na makita mo yung sarili mo from then? No? Nakikita mo yung sarili mo doon sa matinding problema noon, pero ngayon nakikita mo, nakatayo ka pa rin. At mas malakas ka kaysa kahapon. Lumalakas ka lang sa mga bagay na napagtatagumpayan mo. Amen? What doesn't kill me makes me stronger. Kung di ka naman namatay sa problemang yon, sigurado, bukas, mas malakas ka na. Laging meron tayong natututunan sa mga pangyayaring nagaganap sa ating mga buhay. Tama po ba? So, pag-usapan natin, mga kapatid, no? Ano nga ba ang layunin ng krisis sa buhay mo? Bakit kailangan dumating yung krisis sa buhay natin? May layunin yan eh. Alam niyo bang may magandang bagay na nangyayari sa atin pagka dumarating yung crisis? Yung problema? Subukan mong wala kang problema all throughout. Isang ihip lang ng hangin sa'yo, bagsak ka talaga. Kaya nga, yung kanina, yung pinakita ni Pastor Nicky doon sa picture, no? While constructing a building, mga kapatid, masakit sa mata. Tama, mali? Hindi magandang tignan. Not until you see the finished product. Doon mo ma-appreciate yung plano ng architect or ng engineer. Amen po ba? Hanggat di mo pa nakikita yung final finish or yung kinalabasan talaga ng perspective na meron doon sa plano, hindi mo ma-appreciate yung construction. Ang buhay natin parang pelikula. No? Parang movie. Pagka pinapanood mo yung movie, medyo suspense. Pero pag napanood mo na, inulit mo ulit panoorin yung same movie na yon, doon ka na medyo mapapatalon. Kasi alam mo na yung mangyayari sa susunod, sasabihin mo doon sa karakter na pinapanood mo, umiwas ka, pambihira. Kahit yung sa Passion of the Christ, ilang beses na natin napanood yung Passion of the Christ. Di ba parang sinasabihan pa natin si Jesus, Jesus, umalis ka na dyan kasi parating na yung mga yung mga Romano. 'Di ba kasama si Judas? 'Di ba tatraidorin ka ni Judas, Jesus? Tama mali? But it has to happen. Isang layunin ng krisis sa buhay natin, inilalabas ng problema ang pagiging malikhain natin sa buhay. Nilalabas ng krisis or ng problema mo sa buhay, yung pagiging malikhain mo. Tama? Natututo kang paano mag-umpisa ng negosyo? Kasi survival na eh. Kailangan mo makasurvive eh. Natanggal ka sa trabaho mo, anong gagawin mo? Alam mo ba, na kung matanggal ka sa trabaho mo ngayon, it's actually a blessing. Ay, praise the Lord. Bahala kayo. Nakikinig ba kayo? Sabi ko sa inyo, tulungan nyo akong turuan kayo eh. Magtulungan tayo. Lumalabas yung pagiging creative natin. Diba? Kahit sa social media man yan. Kasi nasa ano ka na eh. Wala ka ng choice eh. Kailangan mong sumubok ng bagay para kumita ka, para masustain yung pangangailangan mo, para masustain yung pangangailangan ng pamilya mo. Anong ginagawa ng iba pag natatanggal sa trabaho?
Kung ano yung makita nila, kaya nga sabi ng Lord, I will bless the remnant of my people. Kung ano yung makita mo sa harapan mo, kung ano yung makita mo sa garahe mo, you can use it to start all over again. Ano nakikita mo? Kaldero, pastor. Anong alam mong gawin sa kaldero? Ilagay sa ulo, pastor. Pag dumarating ako ng late, hinahagisan ako ng plato ng asawa ko. Yan lang ang alam ko sa kaldero. So doon umpisahan mo paano mong pagkakakitaan yung kaldero na yon. Hayaan mo yung kaldero mo maging kaldero ng Diyos. Anong meron ka? May motor ka? Isipin mo kung paano mong pagkakakitaan yung motor. Ang dali lang, tama? Sino po sa inyo alam kung paano pagkakakitaan yung motor? Ha? So, pwede ba ng wild guess? Kung may motor kayo, paano nyo pagkakitaan yung motor? Benta. Ibenta mo, mabilis. Yung iba, pag long term, anong ginagawa? Pag medyo modelo pa yan, pasok mo sa Joyride, pasok mo sa Angkas, pagkakitaan mo, 1,000 a day. Lunes hanggang Linggo, bumabiyahe yan. 1,500 a day. Isipin nyo, no? Tapos ikaw, nung nasa trabaho ka, magkano sweldo mo? 695 a day. Mamaya malalaman natin. Meron akong testimony. Lumalabas yung pagiging malikhain mo. Alam nyo, isang testimony dito mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng isang malupit na testimony. Gagamitin ko yung buhay ng aking kapatid na si Daniel at si PK. Yan, di ba? Nascount talaga yan. Pero dahil doon sa krisis na yon, tama, di ba, Daniel? Dahil doon sa krisis na naranasan niya, lumabas yung pagiging creative niya. Di ba? Nagbenta ng sapatos, nakakarating ng Tagaytay para makapagbenta ng sapatos, magbebenta yung sapatos sa 2,000, magpapagas silang 2,000. Break even. At least may gas yung kotse. Di ba? Pero, they never quit. Ano napansin nyo? They fail, but they do not quit. Anong sagot? Consistency. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Alam nyo, I can really predict kung sino dito sa lugar na ito ang magiging successful after this day. Sino dito ang gustong maging matagumpay sa buhay? After today, pasalamatan nyo ang Panginoon. Ginamit si Pastor Lucky para ihiyag sa inyo ang mga bagay na to para mabago buhay nyo ngayon. Gusto nyo? Yung success spiritually na pinag-uusapan natin, pagka yung pangalan mo nakatala na sa buhay, sa aklat ng buhay, successful ka na talaga spiritually. Pero paano mo naman pagtatagumpayan ang buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo dito sa mundo? Hello? Di ba? Lahat sinubukan, nagbenta ng sapatos, hanggang nagbenta ng jacket. Doon sumakses sa pagbebenta ng jacket. If you will look at them 5 years before, 5 years na ba? Nung nag-umpisa kayo? 5 years, basta mga ganon, mga ganong taon. Ang hirap eh. Di ba? Naglinis pa ng sapatos, talagang nakita kasi ni Papa yung yung sufferings talaga, yung sakripisyo na ginagawa nung anak niya, no? Nagprinting pa ng damit, nagsubok pa ng milk tea, di ba? Shalomi tea. Yung printing, di ko alam kung anong pangalan. The Word. Yan, The Word, di ba? Pinopromote pa natin yan hanggang Hong Kong nakarating yung The Word. Di ba? The Word became flesh. And the Word dwelt among us. Ay, hallelujah. Marami sa atin dito mga nagiging successful na sa negosyo. Isa sa testimony na narinig ko, yung wala na talaga siyang wala talaga siyang alam na pwedeng pagkakitaan hanggang sa nakita niya yung aso niya. Nabenta. Hanggang nagtuloy-tuloy. Ngayon, kilala na siyang breeder. Di ba? King of Paws. King of Paws by Dylan Herrera. Purihin ng Panginoon. Di ba? Lahat yun, naranasan muna
na bumagsak. Kasi pag nasa krisis ka, doon nag-uumpisang maging creative yung utak mo. Bakit? God allows it. Kailangan natin ng bagong paraan o pag-uugali sa gitna ng krisis. Hindi na pwede yung dati. Ano sabi? Experience is the best teacher. Totoo ba yan? Pero hindi lagi. Sometimes, yung experience mo might be your worst enemy. Pag nababago na sistema, pero ang experience mo ganito, na pag-iwanan na, hindi mo na magawa, hindi ka na makasabay. Tama? Tignan niyo mabuti. Yung krisis kasi, kailangan ng bagong solusyon para matugunan ang dati nating problema. Ano mo yung mga dati nating problema? Yung mga bills natin na binabayaran, tama? Hindi mo naman mo aalis yan eh. Kahit na magkaroon ka ng bagong trabaho, bagong negosyo, yung bills mo, babayaran mo pa rin. Tama? Anong gagawin mo pagka meron kang experience sa managerial position, pero hindi nga hiring kasi ngayon yung company, ang available nila, maging sales consultant, maging ahente ka muna. Anong gagawin mo? Ay, hindi pwede. Manager ako eh. Di ba? Manager ako. Hindi ako pwede dyan. Wala sa level ko yan. Nagugutom ka na. Anong sabi mo sa asawa mo? Manager ako. Manager ako, mami. May vacant doon ah. Pwede kang maging marketing professionals. Pwede kang mag-umpisa muna sa ahente. Hindi pwede. Manager ako. Kita-kita sa resume ko, manager ako eh. Nagugutom na yung mga anak mo. Manager ako. Hello? Naintindihan natin? Experience ko, manager ako eh. Boss ako eh. Ano bang available ngayon? Diba? Ang daming tao na mataas ang pride pero gutom. Hello? Naintindihan ba natin yon? Sorry bato-bato sa langit. Ang tamaan ay kailangan talagang tamaan. Pag nagugutom na pamilya mo, pag nagugutom ka na, hindi mo na iisipin kung anong trabahong papasukin mo basta may kitain ka. But don't worry, hindi permanente yan. Anong gagawin mo pag gano'n na ang nangyayari? May experience ka sa manager pero ang available lang ngayon is a crew. Diba? Manager ka dati ng Jollibee pero may hiring ngayon sa Jollibee, sa Jollibee Marikina, Jollibee Quezon City or sa McDo. Anong posisyon? Service crew. Anong gagawin mo? Manager ka nga. Take it for a season. Take it for a season. Bakit? Kasi that's just a season. Ang season lumilipas. Isipin mo, natitrain ka na ulit, nadadagdagan yung experience mo, binabayaran ka pa. Hello? Ay. Di ba, nasabi ko na sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng job at saka ng work. Work is what you are born to do. Job is what you are paid to do. Amen? We need to work. From Genesis pa lang, sabi ng Panginoon kay Adam, work. Kailangan mong trabahuhin. Di ba? Sa Tagalog kasi trabaho, work, trabaho, job. Parehas lang yun eh. Pero there's a big difference between those two. Job and work. Di ba? Work is function. Amen? Yung job, yun ay inoffer sa'yo ng kaibigan mo or ng ina-applyan mo. At yung job na yon, pwede ring alisin sa'yo anytime they want. Pag yung kaibigan mo, boss mo, inalokan ka ng job. Pag hindi na siya natuwa sa trabaho mo, pwede niyang alisin sa'yo yung job. Amen? Pero yung work, no one can take it from you. Ano yung work? That is what you are born to do. That is your design. That is your gift. Sino ditong may gift? Praise the Lord.
Sa 27, merong gift. Lahat po tayo may kanya-kanyang giftings. Di ba? And pag na-discover mo, and actually you can discover your gift along the way. Habang ginagawa mo yung trabaho mo, na-discover mo yung gift mo. Na-discover mo, magaling ka palang magsalita, ang galing ng sales talk mo. Di ba? Eh, hindi ka na kumukota. Anong gagawin mo? Madedelist ka na kasi hindi ka na validate this year. So, mga kapatid, everything is just seasonal. The good news is, yung krisis na pinagdadaanan mo ngayon is just temporary. Yung sakit sa mata na nakikita mo ng mga scaffolding, mga hamba, mga hamba tuloy, yung mga kahoy na nakatukod sa slab. 'Di ba lahat ng yan na masakit sa mata, after how many weeks, how many months, makikita mo na yung finished product, pwede mo nang tirhan, ang sarap na sa mata. Kasi lahat temporary lang. Amen? Makikita mo yung sarili mo. Actually, nung ginagawa yung bahay, parang nakakairita. Nung nagpagawa kami ng bahay, naiirita na ako. Ano ba yan? Ang kalat, tas ang alikabok. Pero nung natapos na, diba, ang sarap ng umuwi, tas nakikita mo na yung mga lightings mo, ang ganda na, na-appreciate mo na kasi finish na eh. Tama? Makikita mo yung buhay mo 5 years from now, iba na. Amen? Ang krisis ay isang oportunidad para sa atin, para baguhin natin para pagbutihin natin sa mga susunod. Amen? Pag nagpa-practice ka, hindi pwedeng same method yung gawin mo pag nag-fail yun. Tama? Pumalpak nga eh. Pumalpak yung method mo this time. Kinabukasan, gagawin mo ulit, same pa rin. Anong tawag sa'yo? Kailangan mong baguhin yung method. Kailangan mong baguhin yung way. Hello? Hindi nga pumatok eh. Di ba? Hindi nag-click. Hindi tumugma. Hindi umukol, hindi bumukol. Sa susunod na try mo, halimbawa, nagnegosyo ka ngayon ng sampagita, nagbenta ka sampagita sa mga parking lot, no? 10 piso, 1 piraso. Minsan hindi pa kukunin yung sampagita. Ang gandang negosyo nun, mga kapatid. Di ba, Mountain Pink? Ang gandang negosyo nun, no? May dala-dala ka sampagita. Bili na po kayo. Ang gagawin, bibigyan ka ng 5 piso, sa'yo na sampagita mo. Tama, mali? Biruin mo na muhunan ka ng sampagita, magkano? Magkano lang yung nylon? 10 piso. Tapos sampagita, kinukuha mo lang kung saan-saan. Neto ka na. Ay, ano ba to? ROI ka na. Di ba? 3 bigay lang ng mga may-ari ng sasakyan sa'yo tuwing nagbebenta ka ng sampagita, kita ka na agad. Paano pagka, halimbawa, hindi na pumapasok yung method mo, hindi na pumapasok yung way mo, hindi ka na kumikita, kinabukasan ganun pa rin ba? Siyempre hindi. Mag-iisip ka na ngayon ng bagong paraan yan. Tama? Hindi na kumikita yung sampagita mo kasi kilala ka na sa parking lot. Uy, ikaw yun. Pambira. Yung sampagita mo, expire na eh. Nakuha po natin, pinagbubuti mo. Pag dumaan sa'yo problema, nakita mo nag-fail, ang gagawin mo bukas, pagbubutihin mo na. Tama? At ang krisis din, mga kapatid, nakakatulong din para tayo ay lumago. Again, what doesn't kill you makes you stronger. Amen? Pansinin niyo yung mga strong, independent woman. Yung mga single parent. Kinakaya nila. Bakit? What doesn't kill them makes them stronger. Mas malakas na sila ngayon kesa kahapon. Tama? Kaya sobra yung hands up ako sa kanila eh. Amen ba? Hallelujah. Isa pa, inilalabas nito ang totoong kakayanan mo para mamuno. Pag ikaw ay under pressure, lumalabas yung pagiging leader mo. Tama? Teka, ganito gagawin natin ha. Ganito gagawin natin. Oops, ikaw, dito ka. Ikaw, doon ka.
Tama? Kasi competitive ka eh. Tama ba? Inilalabas din ito yung original na pagsinta or passion. Nilalabas ng krisis kung ano talaga yung original purpose mo or original passion mo. Tama? Hello? Pag dumarating na yung problema or yung krisis sa buhay mo, lumalabas yung totoong passion mo. Bakit? Kasi naging creative ka nung una, at syempre, hindi ka naman magiging creative kung hindi mo gusto yung ginagawa mo. Tama o mali? Syempre, yung umpisa mo negosyo, siguradong gusto mong gawin. Kaya nga ang daming mga successful na tao sa kanilang career, kasi yung ginagawa nila, gusto nila. Hindi nila nararamdaman nagtatrabaho sila. Kasi gusto nila yung ginagawa nila. Yung mga mahilig mag-compute, syempre, compute, no? Yung mga accountant, pag nagtatrabaho sila, hindi nila feel na nagtatrabaho sila kasi they want what they're doing. Passion yun eh. Tama? Kaya nga, merong prosperity if you found your passion. Ang tanong, anong passion mo? Ang tanong, anong passion mo? Diba? Mahilig ka ba sa gold? So, bakit di mo negosyoin yung gold? Si Madam, sino ba yung teacher na yon? Na may-ari ng malaking supply ng mga gold jewelries? Teacher siya eh. No? Teacher siya dati. Nagsubok lang siya magnegosyo ng ginto. Ngayon, siya na pinakamalaking supply ng ginto. Ng mga jewelries, di ba? Kung kilala nyo siya. Tama? So, naging creative ka, lumalabas yung passion mo, lumalabas yung pagiging leader mo because of crisis. Alam mo, kahit si Jesus, dumaan din naman muna sa pagiging karpentero bago lumabas o bago dumating yung time na siya ay maging savior. Hello? Naramdaman na ba agad ng mga tao na meron ng savior simula nung bata pa siya? Ha? Wala pa. Anong nakikita sa kanya ng mga kababayan niya, karpintero? Tama? Ay, pabihira. Naiintindihan natin? So, no matter what people think about you, they will only trust you to the things you survive. Tandaan natin ito, mga kapatid. Ang tao magtitiwala lamang sa'yo sa mga bagay na napagtagumpayan mo na at hindi dun sa mga bagay na kiniklaim mo kung sino ka. Manager ako. Boss ako eh. Di nga. Alam mo ba na maraming taong nananalangin para mag-fail ka? Hello? Maraming taong nananalangin para mag-fail ka. Pero pag hindi ka nag-fail, doon dumarating yung pagtitiwala nila sa'yo. Di ba? Mabira. Wala yan. Sa una lang yan. Pero pag nakita nila nag-succeed yung ginagawa mo, doon sila mag-uumpisang maniwala at mamangha. Ay, totoo nga, no? Maraming discouragement na darating sa buhay mo. Not until they see you succeed. Amen? And the good thing here, you will be an excellent example. Pansinin ninyo, ang dami ng coffee shop ngayon. Nung una, walang pumapansin. Milk tea lang muna tayo, di ba? Pero nung nakita nila ang lakas kumita ng Big Bruce, di ba? Ang dami na nagtayo ng coffee shop ngayon. Kahit saan ka magpunta, daig pa sari-sari store. Yung sari-sari store, naghahanap ka na maloloadan mo, wala ka na makita. Palod, hindi na uso yan, Gcash na ngayon. Di ba? Coffee shop, kahit saan ka magpunta, ang dami. Bakit? Kasi nakita nilang sumakses yung isa. Di ba? Sino po ditong gustong sumakses? Yung makikita nila sa imagine nila. Nakikita mo sa imagine mo, sumakses ka. Gusto mo? Alam niyo mga kapatid, ang tagumpay ay pwede nating malaman right here, right now. At ang pagbagsak ay pwede rin nating malaman right here, right now. Nakikita mo si JR, nagji-gym, may tamang program, mapapredict mo ba kung talagang gaganda yung katawan niya? Ha? May program eh. As example, isa pa. Meron kang big bike, 4-cylinder.
Inline 4. Diba? Z1. Ngayon, mamaru. Diba? Siyempre gusto mo lahat the best. Bumili ka ng wine, 1 liter wine worth 2,500 isang litro. Ikinarga mo sa motor. Mape-predict mo ba kung aandar yun o hindi? Diba? Ibig sabihin, if you are doing right, and if you are doing wrong today, I can see that you will fail or succeed. You will succeed or not. Hello? Naintindihan po natin? Biruin mo, magkano lang isang litro ng unleaded, ipinagkait mo pa kasi gusto mo best. Gusto mo yung fine wine, di ba? Gusto mo kasi kung iniinom mo, ganun din yung motor mo kasi mahal mo yung motor mo eh. Di ba? Gusto mo, iniinom mo, ganun din yung kotse mo kasi mahal na mahal mo yung kotse mo, kinukumutan mo pa. O dahil the best ka, ito, wine for you. Fine wine. O, anong nangyari? Sira ang makina. Kasi hindi mo alam kung paano gawin. Ang alam mo lang talaga, wala. Ibig sabihin, yung kotse ba o yung motor, sinusubukan ba nilang tumakbo ng maayos? Hindi. Because that is their function. Tumakbo ng maayos. Pag may sira yung kotse, anong nakikita mo sa harapan? Ford, Toyota, Mitsubishi, BYD, Dongfang, VinFast. Lahat ng mga bagong sakyan ngayon, may mga logo yan. Lahat, pati luma, no? Nissan. O sabihin na natin na Fiat. Lahat ng sasakyan, sabihin nyo na, lahat sila, pinangangalagaan nila ang pangalan ng kumpanya nila. Pag may sira ang sasakyan, anong kadalasan nire-recall? Diba? May warranty sila up to 100,000 kilometers or 5 years, whichever comes first. Pag may sira, ipinapabalik for warranty kasi pinangangalagaan nila yung pangalan ng kumpanya nila. Alam nyo ba mga kapatid, nung simula nung nilikha ng tao si Eva at Adan, wala ka nang magagawa kung nilikha ng tao si Eva at Adan. Anong binigay sa kanila? Ha? Alam nyo ba na ang name in Hebrew, ang ibig sabihin is be. Be or being. Pag nagbigay ng pangalan sa iyo ang magulang mo, yun ang being mo. Hello? Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng Peter? Ha? Rock. Ang ibig sabihin ng Peter ay rock. May tamang pronunciation dyan na rock. Ang ibig sabihin ng Peter ay rock. Ang ibig sabihin ng Elisha Brielle ay Elisha Brielle. Diba? Pati yung, God's warrior. Ang Diyos ba may pangalan? Ay, praise the Lord. Natumbok agad ni Pastor. Talagang si Pastor Nicky, head pastor natin to. Ang pangalan ng Diyos, actually wala siyang pangalan. He is who He is. Pag kailangan mo ng kagalingan, siya ay ang kagalingan mo. He is Jehovah Rapha. Pag kailangan mo ng provision, siya yung provision mo. He is Jehovah Jireh. So God is being what you need Him to be at that time. Dahil pag pinangalanan mo ang Diyos, doon na tumitigil yung function niya. Kung ang Diyos pinangalanan natin ng anong magandang pangalan? Salvasyon, di ba? Halimbawa, God of Salvation. Ang function niya lang is to save. Tama? Kaya nga sinabi niya, I am who I am. I am the bread of life. Akala ko ba, Jesus, you are the light of the world. Kung gaano mo siya kakailangan right at that moment, He is who He is. Nung binigyan ka ng pangalan ng Diyos, anong binigay na pangalan sa'yo?
Hello? Ano binigay na pangalan sa'yo? Ang pangalan niya. Binigay niya sa'yo. Ay, hallelujah. Ang sabi niya, let us create man after our own image. Asa na yun? And likeness. Pag sinabi mong image, that is the name. Pag sinabi mong likeness, that is the function. Ibig sabihin, nung nilikha tayo ng Diyos, inilikha na tayo na katulad niya. At mag-function din ng kaparehas niya. Hello? Kaya nga ano sabi niya, nung nilikha niya si Eva at Adan, o si Adan muna, sabi niya, pangalagaan mo lahat, have dominion. Diba? Let us create man after our own image and likeness. Diba? Let us give them or give the man dominion. Nung nagsasalita ang Panginoon, kausap niya, sabi niya, them, diba? The spirit and the name. Hello? Kausap niya, spirit. Kausap niya siya, at saka siya. Hello? Naintindihan niyo ba? Ano yung name? And the Word became flesh. Sana naintindihan niyo mga kapatid. And the flesh dwelt among us. That is Jesus Christ. Naging Jesus Christ siya kasi yun yung role niya right at that moment to become a Savior and Messiah. Hello? Ibig sabihin, ikaw, tayo, yung katabi mo, dahil ngayon pa lang, if you can still imagine being successful tomorrow, ibig sabihin that is yours already. Hello? Alam mo bakit hindi ko tinatapos? Kasi lahat kayo parang hindi nakikinig. Gusto kong maging successful lahat kayo. Lahat tayo gusto kong maging successful tayo lahat. Gusto kong maging prosperous tayo lahat. Anong gagawin mo mga kapatid kung meron kang key card? Halimbawa, may card ka doon sa pinto ko, pero hindi mo alam na para doon pala yan. At dyan sa loob na yan, merong worth 2 billion pesos sa vault. At iniyayabang mo sa mga tao, meron ako susi, pero hindi mo alam kung para saan yan. Biruin mo, may hawak ka na may laman na worth 2 billion pesos, pero hindi mo alam na meron ka pala nun. Hello? Ang tao, hindi nila nakikita o hindi nila nalalaman na meron pala silang potential at talent. May passion pala sila. May purpose pala sila. Hindi nila alam na meron sila nun. Yun ang ayaw malaman ng demonyo. Ayaw na malaman natin. Naintindihan? Ipinapasaya niya na tayo dun sa trabaho na meron ka ngayon. Okay ka na dyan? Okay na yan. Wherein you are more than that. Sabi mo sa katabi mo, you are more than that. Hallelujah. In conclusion, mga kapatid, ito na. Ito na po. Alam mo kung bakit hindi talaga failure ang Kristiyano at ang mga mananampalataya ng Diyos? Nung sinabi niyang image and likeness, ano bang function ng Diyos? God never fails. Ibig sabihin, you should never fail. Kung nalaman mo na tong prinsipyo na to ngayon, hindi ka na magfe-fail. Ang sabi niya, cast our burdens. Put the pressure to God. Simula ngayon, let us put the pressure to God. Ano sasabihin natin sa Kanya? Lord, for your sake, wag mong hayaan na maghirap ako. Wag mong hayaan na magutom ang pamilya ko kasi ang nakikita ng kapitbahay ko, pangalan mo. Ang nakikita ng mga kapitbahay ko sa akin, pangalan mo. Ang nakikita ng mga kamag-anak ko sa akin, pangalan mo. Please, ang sabi ng Panginoon, God will never leave you nor forsake you. So kung nakakaranas ka man ng krisis ngayon, it is just temporary. Hindi mo pa kasi alam kung anong gagawin. Now you know, be ready to be successful today. In the name of Jesus. Every one of us here will be successful and prosperous in their lives. Hallelujah. Mari po ba lahat tayo ay tumayo at tayo ay manalangin?
Hallelujah. Maraming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na pinaalala nyo sa amin kung sino talaga kami sa inyo, O Diyos. That you really care for your name. At hindi mo hayaan ang mga taong ito na nananampalataya sa iyo ng tunay na sila ay bumagsak. Sila po o kami po ay magtatagumpay sa buhay na ito dahil dala-dala namin ang pangalan mo, O Diyos. Ito po ang aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.